ibang balita, nagdagdag na po ng stock ng NFA rice sa ilang bigasan ngayong mas mabilito kumpara sa mas mahal na commercial rice. Pero sa ilang lugar, ilang suki ang nagrereklamo dahil sa mas mahal daw na benta sa NFA rice. Saksi si Lay Alves. Halos hindi magkamayaw sa pagkikilo ng NFA rice ang mga nagtitinda sa Commonwealth Market sa Quezon City. Maaga pa lang kasi mahaba-haba na ang pila ng kanilang mga suki. Mas mabenta raw ngayon ng NFA rice kumpara sa commercial rice. Maganda yan ang quality. Kasi yun yung mga bago din, ang inipina niya. 27 pesos kada kilo pa rin ang regular milled NFA rice. 32 pesos naman ang well-milled. Samantalang ang commercial rice naglalaro sa 43 hanggang 52 pesos kada kilo. Sa sobrang taas ng demand para sa NFA rice, nagdagdag na raw ang mga bigasan ng stock para hindi magkaubusan. Kung dati ay nasa 100 sako lang ang kinukuha nila mula sa mga supplier kada linggo, ngayon nasa 200 hanggang 300 sako na. Marami ring supply ng NFA rice sa Trabaho Market sa Maynila kaya malayo raw na magkaubusan. Pero tila iba ang sitwasyon ng NFA retail outlets sa ilang probinsya. Sa Midsayap, North Cotabato, nagrereklamo ang mga mamimili. Dahil ang 27 pesos kada kilo lang dapat na NFA rice, ibinebenta raw ng 32 pesos. May NFA outlet pa raw na kulang kung magtimbang ng ibinebenta. Sa Ilocos Sur, ilang rice miller naman ang umano'y naghahalo ng NFA at commercial rice para maibenta ng mahal. Iniimbestigahan na raw ito ng mga otoridad. Sa Bataan, nagdagdag na ang NFA ng 30 accredited retail outlet ng NFA rice. Dito sa Balanga, mula sa 8, naging 18 na yung retail outlets natin dito sa palengke. Ang talaga pong sinasabi namin ay huwag nang lampasan sa 5 kilos per customer. Pero sabi ko sa mga retailers, nasa sa kanila yon, huwag lamang kabang-kaban ang benta. Makatutulong daw ito na mapanatiling normal ang presyo ng bigas. Hindi pa mahihirapan ang mga suki sa pagbili. Ako si Lay Alves, ang inyong saksi.